Ang walang kapantay na martial god ng yugto. Kabanata 276, ang henyo. Ang malamig na enerhiya ni Lin Feng ay hindi nakapag-alinlangan man lang kay Leng Yu, sa halip ay tinitigan niya ng masama at marahas si Meng Qing, ang kanyang mga mata ay matalas na parang talam, pagkatapos ay sinabi niya. Halika. Nang matapos siyang magsalita, si Leng Yu ay gumawa ng maliliit na hakbang patungo kay Lin Feng, kahit na ang kanyang mga hakbang ay maliit, siya ay napakabilis pa rin, tulad ng isang ipoypo. Ang ilang alikabok ay tumaas mula sa lupa, kaagad pagkatapos, ang ilang enerhiya ng talam ay umabot sa alikabok. Sa bawat hakbang ni Leng Yu, ang enerhiya ng talam sa hangin ay nagiging mas siksik. Bukod sa isang kisap mata, nakagawa na siya ng isang dosenang hakbang at ang kanyang blade energy ay umabot na sa sukdulan nito, ito ay sobrang talas. Nang bitawan niya ito, naglabas ito ng nakakatalim na tunog ng sipot. Kasabay nito, umaatake rin si Bing Yuan. Ang snow at hamog na nagyelo ay bumabagsak mula sa langit. Isang layer ng yelo ang sumalakay sa buong kapaligiran, napakalamig, hanggang sa lahat ay nanginginig. Gaano kalakas? Ang mga tao sa di kalayuan ay namangha. Si Leng Yu ang Blade Master ay kasing talas ng kanyang talim. Nagawa na ni Bing Yuan, ng Ice and Snow Mountain Village, na palamigan ng husto ang buong kapaligiran. Sa ilalim ng kanyang mga kasanayan, ang lupa ay naging yelo at nyebe. Ang dalawang taong ito ay napakalakas, tiyak na sila ang ilan sa mga pinakatanyag na junior cultivator sa kanilang henerasyon. Sila ay tunay na mga henyo. Kapag bumaba ang talon na iyon, tiyak na mapuputol siya sa 2 piraso. Mayabang nasabi ng mga disipulo ng Hao Yusek. Si Leng Yu, kapag nakikipaglaban, ay bihirang kailangang mag-strike ng higit sa isang beses. Si Lin Feng ay hindi makatiis kahit isang pag-atake. Papatayin siya agad. Lin Feng, magyayelo ka hanggang mamatay. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay magyayelo hanggang sa ikaw ay mamatay. Sabi ng mga alagad ng Ice and Snow Mountain Village. Masyadong mayabang si Lin Feng, pananggasan niyang patayin ng isa sa mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village. Bukod pa rito, naglakas loob din siyang pukawin si Bing Yuan. Gusto niyang mamatay. Hindi na sila makapaghintay na makita kung paano nilayon ni Lin Feng na iwasan ang mga pag-atake ni Bing Yuan. Maraming tao ang kumbinsido na si Lin Feng ay mamamatay. Isa siyang malabo at hindi kilalang tao. Paano siya makakalaban sa Blade Master at Bing Yuan? Ang totoong tanong ay kung sino ang unang makakapatay kay Lin Feng. Si Lin Feng, nang maramdaman niya ang matalim na talim at ang enerhiya ng yelo, ay mukhang kalmado at tahimik pa rin. Mukha siyang kalmado na ang kanyang mukha ay ganap na natahimik. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay napuno ng lamig at pagpatay na intensyon. Slash. Sigaw ni Leng Yu habang nagsimulang bumaba ang blade energy. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ang salitang slash, isang matalim na enerhiya ang lumipat patungo kay Lin Feng at binalot siya. Isang maliwanag at nagninangning na liwanag ng talim ang lumitaw, at tulad ng kidlat, ay bumaba mula sa langit patungo kay Lin Feng. Art. Sa sandaling iyon, umatake din si Bing Yuan, naglabas lang siya ng hindi kapani-paniwalang dami ng ice chi na bumabalot sa katawan ni Lin Feng, na parabang sinisira nito ang balat ni Lin Feng. Tila si Lin Feng ay mamamatay sa freeze. Kasabay nito, ang isang ice fist ay gumagalaw din patungo kay Lin Feng, nagbobomba sa kapaligiran, ito ay malamig at brutal. Mamatay. Seryosong sigaw ni Lin Feng habang bahagyang nakataas ang kanyang ulo. Art. 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 Nag-echo sa kapaligiran at malayo sa malayo. Isang hindi kapani-paniwalang nakamamatay na chi ang sumalakay sa kapaligiran na parang kayang patay lahat. Ang hindi kapani-paniwalang matalas na nakamamatay na chi na iyon ay namangha kina Leng Yu at Bing Yuan. Nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga pag-atake ng talam at yelo ay tila napakahina kung ihahambing. Ang puwersa at chi ng kanilang mga pag-atake ay mas mahina kaysa sa inilabas ni Lin Feng. Inihagis ni Lin Feng ang sarili kay Bing Yuan na parang espada. Pagkatapos, isang maputlang liwanag ng espada ang kumislap saglit. Ang puso ni Bing Yuan ay brutal at marahas na tumibok at kaagad pagkatapos, tumigil ito. Kasabay nito, ang maningning na talim ni Leng Yu ay nahulog din sa hangin. Slash. Isang bahagyang tunog ang lumabas sa hangin. Ang katawan ni Bing Yuan ay naputol sa 2 piraso at ang dugo ay bumubulwak kung saan-saan. Ang dugo ay nasa lahat ng dako. Pinutol ng talim ni Leng Yu ang katawan ni Bing Yuan sa 2 bahagi sa gitna. Ang lupa ay sumabog sa ilalim niya. Ang 2 bahagi ng katawan ni Bing Yuan ay lumipad sa magkasalungat na direksyon mula sa pagsabog. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Mukhang takot na takot ang mga tao. Nakatitig sila sa bangkay ni Bing Yuan. Namatay siya. Naputol sa 2 si Bing Yuan ng talim ni Leng Yu. Ang mga tao ay mukhang ganap na tulala na parang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, lalo na ang mga alagad ng Ice and Snow Mountain Village. Si Bing Yuan ang pinakamahusay na alagad ng Mountain Village. Nakalusot siya sa ika-9 na layer ng chi. At namatay siya ng ganoon. Sapat na ba ang isang pag-atake para maputol siya sa 2? At saka, siya ay pinatay ni Leng Yu, hindi ito maaaring totoo, ito ay isang panaginip. Isang napakalakas na junior cultivator ang napatay sa isang iglap. Pinatay mo si Bing Yuan. Sabi ng mga tao sa Ice and Snow Mountain Village habang galit na nakatitig kay Leng Yu. Idiot, hindi mo ba nakita na pinatay siya ni Lin Feng bago pa man tumama ang atake ko? Sa tingin mo ba ako ang pumatay sa kanya? Kung ako, hindi siya namatay ng isang strike lang, sabi ni Leng Yu habang galit na galit. Sa pagkakataong iyon, nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Nakatitig siya kay Lin Feng. Isang strike lang ang kailangan ng lalaking iyon para patayin si Bing Yuan at pinilit siyang hatiin si Bing Yuan sa kalahati sa kanyang pag-atake.
Kung papatayin ni Leng Yu ang iba, hindi na niya kailangang bigyang katwiran ang kanyang sarili ngunit sa pagkakataong ito ay nakapatay na siya ng isang henyo ng Ice and Snow Mountain Village, kung walang paliwanag, marahil ay magkakaroon ng malubhang salungatan sa pagitan ng dalawang malalaking sekta. Ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Pinatay ni Lin Fang. Ang mga tao ng Ice and Snow Mountain Village ay nakatingin kay Lin Fang. Naglakas loob ka bang salakayin si Bing Yuan ng biglaan? Sabi ng isa sa kanila. Kaagad pagkatapos, lahat sila ay mukhang naiinis kay Lin Fang. Sinalakay siya ng biglaan. Si Lin Fang ay natulala. Kaagad pagkatapos, umiling siya at sinabi, kayong lahat ay may kapansanan pati na rin ang mga bulag. Ilang sandali bago, inatake siya ni Bing Yuan at kahit na napigilan ni Lin Fang, bakit sasabihin na bigla siyang inatake? Inaatake siya ni Bing Yuan at gustong gumanti ni Lin Fang, tinawag nila iyon na isang sorpresang pag-atake. Lahat kayo gustong mamatay. Sabi ni Lin Fang nang makita niya silang lahat na nagsisimulang maglakad patungo sa kanya. Inilabas niya ang nakamamatay na chi. Nang maramdaman iyon ng mga alagad ng Ice and Snow Mountain Village siksik na nakamamatay na chi, nagsimulang tumibok ng brutal ang kanilang mga puso. Ang nakamamatay na chi na iyon ay sobrang brutal, ito ay matulin at mabangis. Mukhang hindi maganda, sabi ng mga alagad ng Ice and Snow Mountain Village. Nagkaroon sila ng isang, nagbabala na pagtatanghal. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang lilang enerhiya na lumabas mula sa katawan ni Lin Fang at lumipat patungo sa kanila. Ano ito? Akala ng mga tao sa karamihan, nagulat. Ang lilang enerhiya na iyon ay lumulutang sa hangin na, parang ahas patungo sa kanila. Lahat ng mga tao sa Ice and Snow Mountain Village ay natakot at nataranta. Gayunpaman, ang mahabang lilang thread ng enerhiya ay naging dragon. Sa isang iglap, binalot nito at nilamon ang kanilang mga katawan habang sinusubukan nilang lapitan si Lin Fang. Ilang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin. Napakahigpit ng hawak sa kanila ng mahabang purple dragon na masakit. Parang natutunaw ang kanilang mga katawan. Tinakpan sila ng buong katawan nito na para bang pipilitin silang malunod sa loob nito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik kay Lin Fang ang malailog na silweta. Sa sandaling iyon, nawala na ang mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village. Tuluyan na silang natunaw at wala nang natira sa kanilang mga katawan. Nakakatakot. Anong klaseng espiritu yan? Nakakapangit. Ang mga puso ng mga tao sa karamihan ay brutal na tumibok. Ang lahat ng mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village, kasama na si Bing Yuan, ay namatay. Si Bing Yuan ay nahati sa dalawa at ang iba ay nilamon ng napakalaking dragon hanggang sa wala nang natira. Masyadong nakakaloka ang lahat ng nangyari. Gusto nilang patayin si Lin Fang. Bukod pa rito, nagtulungan sina Bing Yuan at ang Blade Master na si Leng Yu ngunit iyon ay tumagal lamang ng napakaikling sandali. Namatay si Bing Yuan at sa makatuwid, ang ibang mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village ay nakialam, naisip nila na papatayin nila si Lin Fang na may mga numero at sa huli, nakatayo pa rin siya doon sa parehong lugar, isang mahabang purple na dragon ang lumabas sa kanyang katawan at nilamon sila na parang masamang espiritu. Napagtanto lang ng karamihan na kung si Lin Fang ay nang ahas na pukawin ng parehong Bing Yuan at Leng Yu, ito ay dahil siya ay talagang napakalakas. Mas malakas siya kaysa kay Bing Yuan. Siya ay isang henyo, mas nakakatakot siya kaysa kay Bing Yuan. Naisip ang mga tao sa karamihan. Sa sandaling iyon, nakatingin sila kay Leng Yu. Sa sandaling iyon, si Leng Yu ay nakatitig kay Lin Fang, mukhang naguguluhan siya. Matalim ang itsura niya gaya ng dati pero hindi na siya mukhang agresibo. Ang talam na iyon ay hindi nakadikit kay Lin Fang, kahit bahagya, at dahil kay Lin Fang, naputol niya ang katawan ni Bing Yuan sa 2 piraso. Ang kapangyarihan ni Lin Fang ay talagang nakakatakot. Tubos na mayabang ngunit hindi makatiis ng isang pag-atake, isang walang kwentang tao. Sabi ni Lin Fang sa malamig na paraan habang nakatingin sa bangkay ni Bing Yuan. Kaagad pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Leng Yu. Si Lin Fang ay malamig na nakangiti. Parehas ka ba, Blade Master? Sa tingin mo ba kaya mong ay bully ang lahat sa pamamagitan lamang ng iyong kasalukuyang lakas? Mayroong malawak na karagatan ng mga magsasaka na mas malakas kaysa sa iyo. Ang Blade Master ay mukhang malungkot, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nakakatakot ngunit wala siyang paraan para kontrahin si Lin Fang. Blanko lang siyang nakatitig sa kanya. Napakalakas ni Lin Fang, kailangang mag-ingat si Leng Yu. Pinagbantaan mo kami ng talam mo dati dahil sa isang simpleng pangungusap. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang gumamit ng talon sa harap ko? Humakbang si Lin Fang at sumipol ang enerhiya ng espada sa hangin. Ang sword chi at puwersa ay bumabagsak mula sa kalangitan sa anyo ng isang bagyo na humahanggos patungo kay Leng Yu. Tila 10,000 espada ang sabay na umaatake. Nakakakilabot. Ang puwersa ng espada na iyon ay mas brutal kaysa sa puwersa ng talon ni Leng Yu, at mas matalas din. Ang espada ay ang emperador ng lahat ng armas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 277, patayin ayon sa gusto niya. Anong malakas na espada chi at puwersa? Napakalupit ng tao. Ang mga puso ng mga tao sa karamihan ay tumitibok. Bukod dito, ang 4 na disipulo ng Hao Yu sect ay natulala. Sa Celestial Mountain Restaurant, na-provoke nila si Lin Fang. Si Leng Yu ay naging lubhang agresibo sa kanila. Agad niyang binyantaan sila ng isang talam at inatake ang banister sa tabi ni Lin Fang. Si Lin Fang, gayunpaman, ay nanatiling tahimik at walang katulad na kalmado.
Inakala nila na siya ay isang mahiyain na duwag, isang mahina, ngunit sa sandaling iyon, ang puwersa at chi na pinakawalan ni Lin Fang ay nagpatunay sa kanila na kung hindi sila aatake ni Lin Fang noon, ito ay hindi dahil sa siya ay natatakot, dahil lang hindi sila bagay na maging kalaban niya. Nang maramdaman ni Leng Yu ang walang katulad na matalas na enerhiya, sumimangot siya. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Lin Fang sa lahat na siya ay mas malakas kaysa kay Leng Yu. Marahil ang tunay na Lin Fang ay sa wakas ay nagpakitang kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga nagsasaka ng talam ay matalas, agresibo at may matibay na kalooban. Gamit ang kanilang mga talam, maaari nilang lipulin ang lahat. Kahit na napakalakas ng kanyang kalaban, nanatiling walang takot si Leng Yu, hindi siya kumikibo. Nagawa niyang i-condense ang blade chi. Gustong-gusto niya ang mga blades, naiintindihan ang mga blades, naunawaan kung paano gumagana ang mga ito, ang kanyang palayaw na The Blade Master ay hindi lamang alingaw. Kahit na siya ay napakamataas at inakala na siya ang pinakamahusay sa mundo, siya ay isang henyo pa rin. Isang liwanag ang kumislap, ito ay ang liwanag ng Moonbreaking Blade. Ang liwanag nito ay maliwanag, malinaw at napakalamig. Ito ay isang armas na antas ng Ling, ang Moonbreaking Blade. Nakakagulat na ginagamit ni Leng Yu ang kanyang bagong sandata laban sa taong iyon. Bakit hindi natin siya narinig dati? Akala ng maraming tao. Sa sandaling iyon, si Leng Yu ay hindi nag-alinlangan, ang kanyang katawan ay parang isang matalim na talam, siya ay naging isa sa kanyang talam. Naiintindihan ko na minamaliit kita, ngunit napakalayo mo pa rin sa pagiging kasing lakas ko. Sabi ng Blade Master habang hawak ang Moonbreaking Blade. Inakala pa rin ni Leng Yu na siya ang pinakamahusay at pinakabatang henyo sa mundo ngunit tulad ng dati, nanatili siyang mapagbantay sa harap ni Lin Fang. Ako, si Leng Yu, ay nagsimulang magsanay ng paglilinang ng talam noong ako ay 5 taong gulang. Sa Hao Yu Sect, walang anumang malakas na kasanayan sa talam. Ginawa ko ang lahat sa aking sarili. Naunawaan ko kung paano gumamit ng puwersa ng talam at kung paano gumamit ng mga pag-atake ng enerhiya, ginawa ko ang lahat ng ito noong nakaraang taon. Tinalo ko ang marami sa mga kapwa ko disipulo sa Hao Yu Sect. Ganyan ako naging ako ngayon. Tinuruan ko ang aking sarili ng isang kasanayan na tinatawag na Lonely Shadow. Maaari kang mamatay sa ilalim ng aking nilikhang pag-atake ng talam. Ipinagmamalaki ko ito. Lahat ng nasa ilalim ng sabi ni Leng Yu. Mabagal siyang nagsalita. Inisip niya ang lahat at kanyang atensyon. Nang marinig siya ng karamihan, lahat sila ay palihim na tumatango. Talagang henyo si Leng Yu. Tinuruan niya ang kanyang sarili ng mga kasanayan sa talam at maaaring gumamit ng mga pag-atake ng enerhiya. Siya ay napakalakas at makapangyarihan. Marahil ay mas mahina si Lin Fang kaysa sa kanya. Hindi mo naiintindihan mga blades. Ang iyong talento ay isang pangkaraniwang tao. Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti at nagpatuloy. Hindi mo ako kayang kalabanan. Katulad mo, tinuruan ko ang sarili ko ng sword skills at 1 taon pa lang ako nagsasanay. Halika at subukan. 1 taon. Ang mga tao lala. Si Lin Fang ay nagsasanay ng mga kasanayan sa espada sa loob lamang ng 1 taon. Posible bang maging ganoon kalakas sa loob ng taon? Bukod pa rito, sinasabi ni Lin Fang na hindi naiintindihan ni Leng Yu ang mga blades, na siya ay isang katamtaman na cultivator, kung siya ay isang katamtaman na cultivator, ano ang mga tao sa karamihan? Nasaktan nito ang pagmamataas ng marami sa mga taong ito. Sige, tandaan mo, ang pangalan ng pag-atake ko na kukuha ng buhay mo ay Lonely Shadow. Mabagal na sabi ni Leng Yu. Pagkatapos ay tumalon siya at hindi nagpakawala ng anumang puwersa ng talam. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talam upang magsagawa ng isang pag-atake ng enerhiya. Lonely Shadow. Sabi niya sa mahinang boses. Isang liwanag ang lumitaw at sumalakay sa kapaligiran na parang walang limitasyon. Iyon ay isang pag-atake ng enerhiya ng talam. Ang talam na iyon ay parang isang tao na hindi alam kung saang direksyon aatake, kaya ito ay lumitaw sa bawat direksyon. Ang mga pag-atake ng enerhiya, kapag gumagamit ng isang talam ay tila. Mayroong libu-libong mga talam kahit na mayroon lamang. Ang parang anino na pag-atake na iyon ay hindi maarok at misteryoso. Parang hinabol nito ang kalaban. Bukod dito, kung nahawakan man nito ang sinuman, walang sinuman ang makakalaban sa kapangyarihan. Dati, isang pag-atake lang ang kailangan ni Leng Yu para patayin ang mga kalaban na kapareho niya, kahit na sila ay mga tao sa ikasyam na layer ng Ling Chi, madali niya silang mapapatay. Nakakamangha ang Lonely Shadow na iyon. Walang sino man ang nakaligtas sa gayong pag-atake ng enerhiya. At sa sandaling iyon, magiging komplikado ito dahil isinasagawa ito ni Leng Yu gamit ang isang espiritual na sandata na mas mataas ang kalidad, ang kanyang mahalagang kayamanan, ang Moonbreaking Blade. Lin Fang, tiyak na mamamatay ka. Ang pag-atake ng talam na iyon ay hindi maarok. Ang Blade Master ay talagang nararapat sa Moonbreaking Blade. Si Bing Yuan ay mas mahina kaysa sa kanya. Nang makita ng mga tao ang talam na iyon, sila ay namangha. Unti-unti nilang naiintindihan kung bakit, kapag ginamit ng Blade Master ang kanyang talam, ang mga tao ay mamamatay. Ang kanyang Lonely Shadow attack ay nahulog mula sa himpapawid, ang mga tao ay nagkaroon ng impresyon na si Lin Fang ay nahati na sa dalawa sa kanilang harapan. Isang tunog ng luha ang kumalat sa hangin na nagpapikit ng mga mata. Ano ang nangyayari? Ang mga puso ng mga tao sa karamihan ay tumitibok. Ang Moonbreaking Blade ay bumababa mula sa himpapawid, tulad ng isang malungkot na anino. Gayunpaman, matiyagang naghihintay si Lin Fang sa kanyang unang posisyon. Sa harap niya, may espada. Ito ay isang ordinaryong espada, gayunpaman, isang talam ang idiniin dito, ang talam ay hindi na makagalaw pa. Ang maringal na Moonbreaking Blade na iyon ay napigilan ng isang ordinaryong espada. Paano ito posible?
Ang karamihan ay nakatitig sa ordinaryong espada. Hindi ito maaaring magmukhang mas karaniwan kaysa sa ginawa nito ngunit hinaranggan nito ang malakas na talim. Walang nakakaalam kung paano ginawa iyon ni Lin Fang. Sabi ko sa'yo, hindi mo naiintindihan ang mga blades. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Nakatingin siya kay Leng Yu na mukhang nagtataka, hindi siya makapaniwala. Pagkatapos, dahan-dahang umatras ang espada, nagsimula itong maglabas ng maliwanag at maningning na liwanag. Nakakasilaw sa mata. Napakatalino ng espada. Atake ng enerhiya. Tumibok ang puso ni Leng Yu. Ginamit niya ang kanyang talim upang muling magsagawa ng isang pag-atake ng enerhiya, upang harangan ng espada sa kanyang harapan at sa sandaling iyon ay kumalat ang isang metal na tunog sa kapaligiran. Ang Moonbreaking Blade ay natangay at agad na dugo naka-project sa hangin. Marahas na itinulak pa atras ang katawan ni Leng Yu. Kung hindi niya ginamit ang kanyang Blade Energy Attack, ang nakakasilaw na espadang iyon ay papatay siya. Biglang itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at sinalo ang lumilipad na Moonbreaking Blade. Agad siyang sumigaw. Badaw. Natigilan si Badaw. Inihagis ni Lin Fang sa kanya ang Moonbreaking Blade. Excited ang mga mata niya. Sa likod ng maskara niya. Naalala ni Lin Fang, tulad ng inaasahan, ang kanyang pangako. Kinuha niya ang Moonbreaking Blade at ibinigay kay Badaw. Kahit ninakaw, baliwala. Inaasahan ni Lin Fang na sasalakayin siya ni Leng Yu, alam niyang kahit na hindi niya makuha ang Moonbreaking Blade sa auction, maaga o huli, ang talim ay magiging talim ni Badaw. Ibinaba ni Leng Yu ang kanyang ulo. May mahabang bakas ng dugo mula sa braso niya na halos maputot. Natulala siya. Wala pa siyang pagkakataon na hampasin si Lin Fang gamit ang kanyang talim. Si Lin Fang ay nanatiling kalmado at nakakarelax at madaling napigilan ang lahat ng kanyang pag-atake. Tama si Lin Fang, hindi naiintindihan ni Leng Yu ang mga blades. Talagang mayroon siyang likas na talento ngunit ito ay maihahambing pa rin sa mga karaniwang tao. Itinuro ko sa sarili ko kung paano gamitin ang blade ko noong 5 taong gulang ako at 1 taon pa lang. Siyang gumagamit ng espada at nagawa na niya akong talunin. Bakit ba ako naging proud? Saan nanggaling ang kayabangan ko? Tanong ni Leng Yu sa sarili. Pinagsisisihan niya ang pagkakaroon ng reputasyon ng isang henyo sa sandaling iyon. I was so proud of my lonely shadow but he blocked it so easily. Siguro hindi ko talaga maintindihan ang mga blades. Ang puso ni Leng Yu ay napunong kalungkutan. Nakaramdam siya ng pagkasira ng loob, winasak ni Lin Fang ang kanyang kayabangan. Nang mapansin ni Lin Fang na nagsisisi si Leng Yu, malamig nang ngumiti si Lin Fang. Kailangang mamatay ang mga nang-ahas na hiyain si Meng Ching. Gumawa ng hakbang si Lin Fang, isang walang katapusang dami ng sword chi ang sumalakay sa kapaligiran. Tumibok ang puso ng mga tao. Si Leng Yu ay papatayin ni Lin Fang. Isa na namang henyo ang kukuha ng kanyang huling hininga. Ang espada ni Lin Fang ay nakasisilaw. Sa sandaling iyon, si Leng Yu ay ganap na walang pag-asa at nawalan ng gana, tila sumuko na siya. Wala na ang fighting spirit niya. Nakatingin lang siya sa espada ni Lin Fang, tumatagos sa kapaligiran. Sandamakmak na pag-iisip sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan ang nangyayari. 10 taon na siyang nagsasanay ng husto. Mawala. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa malayo sa likod ni Leng Yu. Ito ay tila isang matulin at mabangis na anino ng talim. Agad itong lumipat patungo kay Fang. Ang taong iyon ay parang talim at ang kanilang enerhiya ay walang hangganan. Slash. Bumaba mula sa himpapawid ang espada ni Lin Fang. Napuno ng pagsabog ang hangin. Isang siwang ang lumitaw sa lupa. Napaungol si Lin Fang. Nakarating sa kanya ang napakabilis at mabangis na talim na iyon na marahas na nagpa-atras sa kanya. Ang talim ay isang sandata para sa malalakas na magsasaka. Ang pagkatalo at pagkapanalo ay isang bagay na nakasalalay sa kapalaran. Sa anumang kaso, palaging may isang magsasaka na mas malakas kaysa sa iyo sa mundong ito. Sabi ng isang napakalakas at malakas na boses na pumuno sa kalangitan, pagkatapos ay nagpatuloy ito. Leng Yu, hindi kailangang panghinaan ng loob. Hindi ko siya papatayin para mapatay mo siya ayon sa gusto mo, gamit ang iyong talim. Pagkatapos nito, 2 silhouette ang nagsimulang sumugod sa kalangitan. Nanginginig ang puso ng mga tao. Nagkaroon ng cultivator ng Zuan Chi layer sa gitna nila. Pinigilan niya si Lin Fang para tulungan si Leng Yu. Sinabi niya na hindi niya pinapatay si Lin Fang para hayaan si Leng Yu na gawin iyon mismo. Sinasadya niya si Lin Fang. Lin Fang, napakaswerte mo. Naisip ang mga tao sa karamihan. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umuuga ang lupa. Isang puting silhouette, na parang celestial being, ang umaatake. Sa isang iglap, ang kanyang silhouette ay lumipat patungo sa isang malayong punto. Naglabas siya ng hindi kapani-paniwalang lamig na nagpapalamig sa puso at isipan ng mga tao. Ang tanging natitira sa lugar ay tila lamig. Mamatay. Sigaw ng ice cold at voice. Sa kapaligiran, ang ilang yelo ay napalitan ng puting arrow na sumugod. Patungo sa figure sa di kalayuan. Ang silhouette sa abot tanaw ay kumikislap, ang kanilang takbo ay bumilis, ang anino ng talim na iyon ay nagmistulang isang shooting star. Gayunpaman, ang puting arrow na iyon ay dumiretso pa rin patungo sa silhouette sa mas mabilis na bilis. Pagkatapos, dumaing ang silhouette na iyon at tumalsik ang dugo sa hangin. Ang gayong pagkilos ay naging parang biro ang mga salitang binibigkas lamang nila. Kung gustong pumatay ni Lin Fang, kaya niyang pumatay ayon sa gusto niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 278, ang pagbisita sa gabi. Ito ay isang cultivator ng Zuan Chi layer. Nang makita ng mga tao ang puting silhouette na iyon, na biglang lumitaw, sila ay natigilan. Siya ay sumalakay at ang yelo mula sa kanyang pag-atake ay binaril sa daan-daang kilometro.
Ang kanyang bilis ay mas hindi kapani-paniwala kaysa sa anino ng talam. Pagkatapos ng kanyang pag-atake, napuno ng dugo ang hangin. Ang tahimik na babaeng iyon, na laging nasa tabi ni Lin Feng, ay talagang isang malakas na magsasaka. At saka, naglakas loob sina Bing Yuan at Leng Yu na hiyain siya, gusto nilang mamatay. Kung nagawa ni Leng Yu na umalis ng buhay, iyon ay isang strike ng swerte. Hindi mahalaga kung si Lin Feng o si Meng Qing, madali nilang mapapatay si Leng Yu. Sino ang taong iyon na dumating para iligtas si Leng Yu? Blade user din siya, nakakagulat. Naisip ng mga tao na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Hindi nila alam kung siya rin ay isang malakas na cultivator ng Hao Yusek. Bakit hindi siya nagpakita sa sarili niya? Bakit niya tinago ang kanyang pagkatao? Bakit siya natatakot na ipakita ang kanyang tunay na kulay? At saka, siya ay dumating upang iligtas si Leng Yu at hindi man lang huminto kahit isang segundo tumingin si Lin Feng sa malayo, nag-iisip siya. Ang taong iyon ay isang cultivator ng Zuan Qi layer at, tulad ni Leng Yu, isang blade cultivator. Ang kanyang mga kakayahan sa talam ay lubhang advanced. Siya ba ang guro ni Leng Yu? Henyo ng Hao Yusek, mas mabuti para sa iyo na huwag na muling tumawid sa aking landas. Malamig na inisip ni Lin Feng. Agad siyang lumipat sa bangkay ni Bing Yuan at naghanap ng singsing na may batong na. Nakuha ng lalaking iyon ng essence fire ng Seven-Tailed Fox, hindi na ito makakalayo, malamang may na stone siya para itabi ang mga gamit niya. At saka, ang mga purity stones na mayroon siya ay hindi nagmula sa kung saan. Dahil pinatay siya ni Lin Feng, kailangan niyang kunin ang kanyang nabato, kung hindi, hindi ba masasayang? Lang ito. Kinuha ni Lin Feng ang singsing mula sa daliri ni Bing Yuan, tumulo ang dugo sa singsing, sa isang iglap, pumasok ang impormasyon sa kamalayan ni Lin Feng. Isang malamig na chi ang kumalat sa hangin, iyon ang natitirang chi ni Bing Yuan sa loob ng ring. Nasa loob ang essence fire ng Seven-Tailed Fox. Bukod dito, mayroong ilang mga kasanayan at ilang mga bato ng kadalisayan. Hindi interesado si Lin Feng sa maliliit na bagay na ito, gusto lang niya ang Zuan level essence fire, napakahalaga nito. Gumastos si Bing Yuan ng napakalaking halaga para bilhin ito ngunit ngayon, ito ay kay Lin Feng. Bukod pa rito, kasama ang kanyang sinaunang kaldero at ang moonbreaking blade na ninakaw niya kay Leng Yu, nakuha ni Lin Feng ang nangungunang 3 item sa auction. Ang Celestial River ay sagana sa mga kayamanan. Tumawa si Lin Feng. Sa kanyang unang araw sa Celestial River, nakakita siya ng ilang espiritual na damo at nakakuha ng 3 bagong kayamanan. Siya ay partikular na masaya tungkol sa sinaunang Dragon Cauldron na isa sa 10 mahusay na cauldrons. Napakaswerte ni Lin Feng. Kahit na mukhang hindi maganda ang kaldero, maliban sa mga ukit na mukhang buhay, hindi pa rin ito isang ordinaryong bagay, ito ay isang bagay na nababalot ng misteryo at lihim. Sa kasamaang palad, ang 10 sinaunang kaldero na ito ay masyadong luma at hindi alam ni Lin Feng kung saan makakahanap ng impormasyon tungkol sa kanila. Hindi rin siya marunong gumamit ng Dragon Cauldron. Sa gitna ng isang kalmado at mapayapang gabi, sa isang hotel, si Lin Feng ay nasa kanyang silid, nakaupo na naka-cross-legged sa gilid ng kama. Hindi siya natutulog, sa halip, sinisiyasat niya ang kanyang mga alaala dahil ito ang kanyang pinakamahusay na mapagkukunan para sa impormasyon. Ang lahat ng mga alaala na ipinadala kay Lin Feng ng cultivator ng Zun Qi layer, kahit na may kinalaman sila sa pill concoction o weapon fabrication, ay lahat ay hindi mabibili. Hinding-hindi sila mapapalitan ng material. Ang malakas na magsasaka ay nagbigay ng hindi mabibaylang kayamanan kay Lin Feng. Sa sandaling iyon, ilang mga yabagang bumasag sa katahimikan na naging dahilan ng pagindayog ng nakapikit na mga mata ni Lin Feng. Kaagad pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. May kumatok sa pinto. Sabi ni Lin Feng, parang walang pakialam. Pumasok ka. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang magandang babae sa pintuan, gayunpaman, hindi talaga si Meng Qing. At saka, nakita ni Lin Feng ang babaeng iyon noong araw, si Lan Zhao iyon, ang nakakaakit na dalaga. Kahit na noon ay hating gabi na, si Lan Zhao ay nakasuot pa rin ng napakahayag na damit. Sa pagkakataong iyon, nakapagpalit na siya ng damit at nagsuot ng pulang apoy na damit. Walang saplot pa rin ang mapuputing nyebe niyang balikat. Bahagyang nasisiwalat ang kanyang malaking dibdib, hindi mabata ang paningin, mabaliw sa pagnanasa ang isang lalaki. Siya ay isang seductress. Isang napakagandang babae. Naisip ni Lin Feng nang makita niya ang kanyang figure. Medyo nagulat siya, hating gabi na, ano ang gusto ni Lan Zhao? Besides, she was wearing such revealing clothes, hindi ba siya natakot para sa kanyang kaligtasan? Mr. Lin, pwede ba akong pumasok? Tanong ni Lan Zhao na naghihintay pa rin sa pasukan habang nakangiti. Siya ay may napakalinaw at magandang mga mata, sila ay kaakit-akit. Tila kaya niyang nakawin ang kaluluwa ng isang lalaki. Nanatiling tahimik si Lin Feng saglit at pagkatapos ay bahagyang tumanggo habang nagsasabing, pasok. Nang marinig siya ni Lan Zhao, pumasok siya sa silid at, nang hindi humihingi ng pahintulot ni Lin Feng, agad siyang umupo. Tumiti siya kay Lin Feng at sinabing, Mr. Lin, pasensya na sa abala sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Bahagyang umiling si Lin Feng at sinabing, Miss, ano ang maitutulong ko sa iyo? Hindi ba ako pinapayagang pumunta at bisitahin si Mr. Lin nang hindi nangangailangan ng anumang bagay? Diretsyong sabi ni Lan Zhao. Sinulyapan niya si Lin Feng ng malalanding sulyap at puno ng tukso ang boses nito. Miss Lan Zhao, pumunta ka sa kwarto ko noong hating gabi, hindi ito ang pinakamagandang pagkakataon para bisitahin ako, hindi ganoon kadali ang mga bagay. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Si Lan Zhao ay bumibisita kay Lin Feng sa kalagitnaan ng gabi, siya ba ay naninilit sa kanya? Siguradong may lihim siyang motibo. Sa makatuwid, ang boses ni Lin Feng ay medyo nagpahayag din ng panunuya.
Si Mr. Lin ay insensitive at walang passion. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Nakatitig pa rin siya kay Lin Fang sa mapang-akit at nakakaakit na paraan na para bang umaasa siyang matutunawang puso ni Lin Fang. Ngunit ang hindi alam ni Lan Zhao ay mas kayang kontrolin ni Lin Fang ang kanyang sarili kaysa mga ordinaryong tao pagdating sa magagandang babae. Kung ako ay madamdamin, natatakot ako na hindi kaligtas sa ngayon. Sabi ni Lin Fang habang sinusulyapan ang kanyang bahagyang nahayag na dibdib. Ang kanyang puso ay tumibok, siya ay napuno ng pagnanasa. Kung si Lin Fang ay may kaunting paghahangad at determinasyon, tiyak na may makakabuti sa kanya. Kung nararamdaman ni Mr. Lin ang pagiging passionate, wala akong pakialam. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Tumayo siya at naglakad patungo kay Lin Fang. Pagdating niya sa harapan niya, ang tanging nakikita niya ay ang puting dibdib nito. Sinasadya ni Lan Zhao iyon. At nakakagulat na napalingon siya. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang motibo niya. Dahil masigla mong ipinapahayag ang iyong pagnanais para sa iyo sa akin na maging madamdamin, ako ay magiging madamdamin. Sabi ni Lin Fang na tumayo. Naglakad siya patungo kay Lan Zhao na ikinagulat niya. Hindi niya maiwasang tumalikod ng kaunting hakbang na nagpangiti kay Lin Fang. Miss Lan, inaakit mo ako pero natatakot ka sa maaring gawin ko, bakit ganun? Sabi ni Lin Fang na tila walang pakialam at pagkatapos ay nagpatuloy. Miss Lan, ano ang tunay mong layunin sa pagpunta dito? Natigilan si Lan Zhao. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Si Lin Fang ay nakakagulat na pumikit sa kanyang pang-aakit. Hindi kaya sapat ang panliligaw nito sa kanya. Kung nagtataka ka kung saan nagmula ang mga lihim na kapangyarihan ng pang-aakit ni Lin Fang, huwag nang tumingin pa, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 279, nakakabighani. Bakit sa tingin mo ay may nakatagong dahilan ako para bisitahin ka? Nang marinig ni Lan Zhao si Lin Fang, nabasa ang kanyang mga mata at nagkaroon siya ng nakakaawang ekspresyon. Siya ay gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong. Ilang pulgada na lang ang naghihiwalay sa kanya at kay Lin Fang. At saka, kailan ko sinabing natakot ako sa gagawin mo? Kung gusto mo ang katawan ko, makukuha mo ito. Ang kanyang boses, na unti-unting lumalambot, tila nahihiya ngunit puno ng walang katapusang tukso. Pinagmamasdan ni Lin Fang si Lan Zhao, ibinaba niya ang kanyang ulo at mukhang sobrang nahihiya, ang kanyang mga pisngi ay naging ganap na pula. Dahan-daang dumausdes ang kanyang damit sa kanyang mga balikat. Lalong lumalabas ang mapuputing niebe niyang dibdib. Si Lin Fang ay talagang nabighani sa tanawin. Nakatitig siya sa damit nito na dumudulas sa balikat niya. Kaunti na lang at matutuklasan na niya kung ano ang nasa ilalim ng damit nito. Gusto mo bang makita? Tanong ni Lan Zhao na tila napakamapang-akit. Ang puso ni Lin Fang ay parang kabayong tumatakbo ng buong bilis. Pagkatapos ay sinabi niya, ako ay. Nang sabihin niyon ni Lin Fang, sa wakas ay nagsimulang mahulugang damit ni Lan Zhao. Dahan-dahan itong dumausdes pababa sa katawan niya hanggang sa marahan itong bumagsak sa sahig. Ang kanyang masaganang dibdib ay nahayag sa harap ng mga mata ni Lin Fang. Ang mga ito ay malambot at maputi niebe, halos hindi sila makatotohanan. Gusto ni Lin Fang na iunat ang kanyang kamay at dahan-daang haplos ang kanyang malabong dibdib. Ang kaisipang iyon ay nagluwal ng walang katapusang pagnanasa sa kanyang puso. Ang puso ni Lin Fang, sa sandaling iyon, ay nag-aalab ng masama. Ang isang maliit na apoy ng pagnanasa ay naging isang impyerno. Gusto mo ba ako, Master Lin? Ang kanyang boses ay puno ng walang katapusang pang-aakit at nagdulot ito ng pagsabog sa puso ni Lin Fang. Ang kanyang puso ay napuno ng nakakapasong pagnanasa. Hindi niya nagawang palayain ang sarili sa walang katapusang pagnanasa, kung tutuusin, binata pa siya. Bukod kay Duan Xinye, hindi pa niya nakita ang hubad na katawan ng ibang babae. Hindi rin siya nagkaroon ng ganoon karaming tukso bago siya, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay nababaliw. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Lin Fang ay lubos na namumula, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at inilipat ang mga ito patungo sa kanyang masaganang dibdib. Hindi ko kaya. Akala ni Lin Fang ay alarma. Ang kanyang mga kamay ay pumapalibot sa hangin, siya ay naghihinayang. May mali, hindi tama ito. May suot siya sa ilalim ng damit niya, bakit bigla siyang hubot-hubad ngayon? Si Lin Fang ay maaaring makapag-isip ng kaunti pang malinaw sa sandaling iyon. Napagtanto niya na hindi totoo ang sitwasyon. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Gumamit siya ng Earth Fusion at nagsimulang maramdaman ang lahat sa paligid niya. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Tila unti-unting nawawala ang kanyang ilusyon na parang ang buwan ay nasasalamin sa isang lawa. Sa sandaling iyon, nakatayo doon si Lan Zhao at nakangiti. Suot niya pa rin ang damit niya, kahit very revealing ang suot niya, hindi pa rin siya nakahubad. Ilang sandali ang nakalipas, nagkaroon ng hallucination si Lin Fang. Ano ang nangyayari? Tumiit ang mga mag-aaral ni Lin Fang. Lahat ng nangyari ay isang ilusyon, ngunit may impresyon si Lin Fang na ito ay ganap na totoo. Mr. Lin, ano ang iniisip mo? Nakatitig si Lan Zhao kay Lin Fang, ngumiti siya, ngunit may mas malalim na tinatago ang kanyang ngiti. Si Lin Fang ay natulala, hindi siya nakaimik. Hindi niya masabi kay Lan Zhao na, kanina, iniisip niyang haplasan ang katawan nito ngunit isa lamang itong ilusyon. Sandali lang, nakakita ako ng ilusyon. Sabi ni Lin Fang nang makita niyang nakangiti si Lan Zhao. Hindi siya malinlang. Si Lin Fang, sa 6 na nakaraang buwan, ay natututo kung paano i-condense ang purong chi, kung paano gumawa ng mga table tasks. Natutunan din niya ang tungkol sa pamamaraan ng surplus souls. Nilulunod niya ang kanyang sarili sa mga alaala ng malakas na magsasaka. Hindi pa siya nag-practice ng cultivation para pagbutihin ang kanyang antas ng lakas ngunit ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa rurok ng ikawalong layer ng Ling Chi.
At saka, nagagamit niya ang Earth Fusion at may Iron Willpower pero nakulong pa rin siya sa isang ilusyon. Malinaw, si Lan Zhao ang gumamit ng ilusyon laban sa kanya na nagpabeya sa kanyang puso sa pagnanais. Ang nakakapukaw na ilusyon na iyon ang nakapagpagulo sa kanya. Si Lan Zhao ay napakalakas. Hindi siya simpleng auctioneer sa Dream Pavilion, hindi ganoon kadali. Sa gayong malalakas na tao, gaano kakilakilabot ang Dream Pavilion. Miss Lan, kahit ilusyon lang, totoo lahat ng nakita ko, katawan mo talaga ang nakita ko. Hindi kaya natatakot ka sa maaari kong gawin, kaya naman nag-ilusyon ka. Sabi ni Lin Fang na nakakagulat na inamin ang kanyang nakita. Ikaw ay mali. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Ang kanyang mapang-akit na mga mata ay nakatitig kay Lin Fang, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ang mga bagay na nakita mo ay totoo, ngunit ginabayan ko lang ang ilusyon, kung hindi mo naisip ito at nais na pumunta ito sa direksyon na iyon, ito ay hindi nangyari iyon. Actually, kahit hindi totoo yung ilusyon, totoo yung mga nakita mo, kaya tama ang hula mo about that part. Walang kinalaman iyon sa lakas, sadyang naging pabaya si Lin Fang. Hindi niya inaasahan na magiging biktima siya ng isang ilusyon. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang ilusyon. Masyadong totoo ang ilusyon ni Lan Zhao, na parabang nagsanib ang ilusyon at realidad sa isip ni Lin Fang. Kaya ipinakita mo ang iyong mga kakayahan, ngayon sabihin sa akin kung bakit ka dumating. Sabi ni Lin Fang na parang walang pakialam. Naranasan na niya ang kapangyarihan ni Lan Zhao, sa susunod, hindi na siya maloloko at mahuhulog muli sa bitag nito. Ang pagsasanib ng lupa ay isang hindi kapani-paniwalang dimensyon, kailangan lang niyang buhayin ito at makikita niya ng malinaw ang lahat sa paligid niya. Tulad ng isang sandali bago, kapag siya ay bumalik sa realidad, gayunpaman, hindi ito magiging simple laban sa isang mas malakas na cultivator. Mr. Lin, dahil naiinip kang malaman, sasabihin ko kaagad sa iyo. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Mr. Lin, naparito ako upang hilingin sa iyo na sumama sa amin. Samahan kita. Sa Dream Pavilion. Nagulat si Lin Fang. Hindi niya inaasahan na gagawa siya ng ganoong alok. Sa isang paraan ngunit hindi lamang iyon, mayroong higit pa sa Dream Pavilion. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti, bumilis ang tibok ng puso ni Lin Fang. Higit pa sa Dream Pavilion. Ang malamang na sinusubukang sabihin ni Lan Zhao sa kanya ay ang Dream Pavilion ay isang harapan lamang para sa kanilang lakas, wala nang iba pa. I'm sorry, hindi ako interesado. Agad na tinanggihan ni Lin Fang ang kanyang alok. Ang ngiti ni Lan Zhao ay naging matigas sa isang segundo. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit kailangan mong tumanggi ng mabilis? Sabi ni Lan Zhao habang nakangiting muli, pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi. Mr. Lin, kung sasali ka sa amin, makikinabang ka so alang katapusang dami ng cultivation resources, napakalakas na martial skills at agility techniques. Magagawa mong tamasahin ang lahat ng mga benepisyong ito hanggat gusto mo. At saka, ang ilusyon na nakita mo lang ay maaari ding maging katotohanan. Sinusubukan niyang akitin siya muli, mga kasanayan sa militar, mga diskarte sa liksi, mga mapagkukunan ng paglilinang. Besides, makukuha rin niya, lahat ay napaka-nakatutokso. I'm sorry, hindi ako interesado. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti pero parang mas mahigpit, na walang puwang para sa pagdududa, na ikinagulat ni Lan Zhao. Hindi interesado. Hindi ba siya interesadong makuha ang lahat ng makapangyarihang agility techniques at martial skills na gusto niya? O hindi ba siya interesado sa kanya? Hindi kaya siya naakit ni Lin Fang. Nakaramdam siya ng kaunting pag-asa, ibinibigay niya ang kanyang makakaya upang akitin si Lin Fang ngunit tila hindi ito gumana, hindi niya akalain na iyon ay isang posibilidad. Hindi kailangan ni Lin Fang ng martial skills at agility techniques, mayroon siyang mga alaala mula sa cultivator ng Zunchi layer. Sa mga alaalang ito, maraming makapangyarihang martial skills at agility techniques hanggang sa mayroon pa itong mga bagay tulad ng surplus soul technique. Ang mga babae, maliban sa pang-aakit, ay hindi kayang kalabanan si Meng Qing pagdating sa kadalisayan at kagandahan, kahit na si Duan Xinye ay higit na mas mahusay kumpara kay Lan Zhao, bukod pa, siya ay mas matikas din. Ang pagsali sa kanila ay nagpahiwatig din ng kaunting kalayaan at kakailanganan niyang tapusin ang ilang mga gawain. Malinaw, hindi iyon isang bagay na ninanais ni Lin Fang, kaya hindi man lang niya isinasaalang-alang. Ang alok. Mr. Lin, kilala mo ba kung sino ang taong nagligtas kay Leng Yu? Hindi mo dapat sila na-provoke. Baka nasa panganib ang buhay mo ngayon. Sabi ni Lan Zhao na parang hindi siya susuko. Tapos ka na bang mag-usap? Sabi ni Lin Fang habang nakatitig kay Lan Zhao. Dahil hindi pumayag si Lin Fang kahit na sinasabi niya ang mga nakakatoksong bagay, sinusubukan niya ngayon na takutin siya. Natigilan si Lan Zhao. Nagpatuloy si Lin Fang. Kung tapos ka nang magsalita, umalis ka na lang. Babae ka at nandito ka sa kwarto ko, kung mapapansin ng mga tao, may mga kumakalat na chismis, siguro wala kang pakialam sa mga chismis na iyon pero may pakialam ako. Sabi ni Lin Fang. Nakatitig sa kanya si Lan Zhao. Mukha siyang nasaktan. Ungol ni Lan Zhao. Galit na galit siyang nakatingin kay Lin Fang. Pagkatapos, iniwan niya si Lin Fang silid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 280, paghahanap kahit saan. Sa kalagitnaan ng gabi, sa labas ng Celestial Mountain Restaurant, may mga taong naglalakad. Nakakaakit na babae, napakaganda. Nang makita nila si Lan Zhao na tumakbo palayo sa restaurant, isang lasing na lalaki ang lumapit sa kanya. Nako, ang ganda, ang puti. Ha. Ang lasing na lalaking iyon ay nakatitig sa mga susunay Lan Zhao at tumingin ng masama. Ganoon ba, gusto mo bang makita? Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Biglang nagningning ang mga mata ng lasing, naglaluwi siya.
Ako, ginagawa ko. Ang mga tao ay nanatiling nakatingin kay Lanjiao. Kayong lahat, tingnan ninyong mabuti. Sabi ni Lanjiao na may nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, ang kanyang damit ay dahan-daang dumausdes pababa sa kanyang katawan na naging dahilan para hingal silang lahat sa isang segundo, panay ang titig nila sa dalawang susong puti na nyebe. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, hindi na nila nakita ang kanyang mga suso na labis nilang ninanais, sa halip, tumalsik ang dugo sa kapaligiran. Ilang akakakilabot na hiyawan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Lahat ng mga nakatingin kay Lanjiao ay patay sa lupa. Ilang tao ang dumating upang makita kung ano ang nangyayari, mayroong isang alon ng malamig na tsisa. Kapaligiran. Napakalamig noon. Ang mga tao ay hindi na nang ahas tumingin kay Lanjiao. Hindi nila magagawang akitin ng isang kaakit-akit na babae. Sa di kalayuan, may paparating na grupo ng mga puting silhouette, may dalang palankuan. Apat ang tao at lahat sila ay nakasuot ng puting damit. Mukha silang sobrang maliksi at napakabilis. Ang dalisay at banal na puting silhouette na ito ay tila lumilipad sa himpapawid na nagmistulang mga multo o celestial na nilalang. Sa isang iglap, nakarating na sila sa harap ng karamihan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala sila at agad na lumitaw sa malayo at pagkatapos ay naglaho sa abot-tanaw. Gaano kabilis. Ang mga tao ay namangha. Nawala sila sa isang iglap. Paano ang kaakit-akit na babae? Sabi ng may nagulat. Kaagad pagkatapos, lumingon ang mga tao at tumingin sa direksyon ni Lanjiao. Nagulat sila, walang tao. Si Lanjiao ay nakakagulat na nawala din. At yung palankuan. Ang mga misteryosong puting silhouette ay, tulad ng dati, sa kalsada, pabalik-balik. Sa palankuan, may isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakatingin kay Lanjiao na may peking ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, bakit galit na galit si Jiao Jiao? Tita yon, katangahan ang mungkahi mo. Sabi ni Lanjiao na parang naiinis. Mahaba ang mukha niya. Bakit? Paano ba naman consider ang how seductive you are, hindi mo nagawang tuksuhin siya? Tanong ni tita yon habang nakangiti. Tita yon, alam kong pinagtatawanan mo ako, makikita ng bastard na iyon. Sabi ni Lanjiao habang hinahampas. Ang kanyang kamao sa kabilang palad niya. Puno ng puot ang mga mata niya. Si Lin Fang ay kasuklam-suklam. Ginamit niya ang kanyang Thousand Evil Illusions na kasanayan at si Lin Fang ay nanatiling hindi apektado, ipinakita pa niya sa kanya ang sarili niyang katawan. Napahiya siya, nasampal ang mukha niya. Jiao Jiao, hindi mo ba pinag-aralan ang Thousand Evil Illusions? Kasabay ng iyong cultivation level at iyong kagandahan, paano ka matatalo? Sabi ni tita yon. Natigilan si Lanjiao at sinabing, paano ko magagamit ang Thousand Evil Illusions laban sa kanya? Tsaka sabi ko natutunan ko yung skill na yon, pero joke lang, wala na. Huwag mong intindihin. Sabi ni Lanjiao habang nakayuko. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay tita yon, nakaramdam siya ng hiya. Mukhang hindi siya katulad ng babae noong kaharap niya si Lin Fang. Sa sandaling iyon, mukha siyang batang babae. Ganoon ba? Sabi ni tita yon habang nakangiti. Ang kanyang ngiti ay tila malalim at malalim. Hindi katakataka na natalo ka, sinunog ni Lin Fang ang isang lungsod, naglakbay sa ibang bansa upang iligtas ang prinsesa, ang kanyang paghahangad at determinasyon ay parang bakal. Jiao Jiao, kung direkta mong isinuko ang iyong sarili sa kanya, hahamakin ko siya. Ha? Nagulat si Lanjiao. Talagang ginamit niya ang Thousand Evil Illusions at higit pa doon, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Gayunpaman, siya ay natalo, kaya't siya ay galit na galit. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang mga huling salita ni Lin Fang, sinabi niya na wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon ngunit mahalaga siya sa kanya. Nagmukha siyang mura at walang hiya. Ngunit ang opinyon ni tita yon ay may katuturan sa isang paraan. Kung isinuko niya ang kanyang sarili kay Lin Fang, hindi na siya gaanong kaakit-akit. Kaya naman ginamit niya ang Thousand Evil Illusions na napakalakas. Ang pagkahulog dito ni Lin Fang ay isang normal na bagay. Jiao Jiao, ilang araw na ang nakakaraan, ngayon na kumakalat na ang balita sa mga nasa taas, nalaman na ang kayamanan, pero wala na tayong alam, yun lang. Maghintay pa ng ilang araw at maririnig natin. Pagkatapos matanggap ang kayamanan, hindi mo na kailangang manatili pa rito. Matatapos din ang training mo, sabi ni tita yon na parang misteryoso. Matagal nang nasa Celestial River si Lanjiao. Bumalik ka. Bulong ni Lanjiao. Mukha siyang naguguluhan. Sa ikalawang araw, sa Dream Pavilion, mayroon pa ring 10 bagay na ibebenta sa auction. Isa sa mga bagay na labis na namangha sa karamihan ay ang D-level na kasanayan. Kahit na ito ay mas mababang kalidad, ito ay isang D-level na kasanayan pa rin. Sila ay malupit na malakas, iyon ay hindi isang kasanayan na mahahanap mo kahit saan. Bukod sa isang malaking maimpluwensyang grupo o sekta, ang mga ordinaryong tao ay umasa sa kanilang sarili upang makakuha ng mga benepisyo. Napakahirap para sa kanila na makakuha ng mga kasanayan sa antas ng D at mas mataas. Sa Dream Pavilion, lumitaw ang isang D-level na kasanayan, syempre ito ay nagpapagulo sa mga tao. Sa huli, ito ay nakuha ng isang tao na gumastos ng 10,000 mga bato ng kadalisayan ng katamtamang kalidad upang makuha ito. Ito ay isang napakalaking presyo. Bukod dito, may iba pang mga kayamanan sa pagbebenta ng auction na iyon, isang espiritual na sandata. Ito ay isang espiritual na sandata ng katamtamang kalidad. May bumili nito sa halagang 10,000 purity stone na may medium quality din. Pagkatapos ng auction, tumingin si Lanjiao sa booth kung saan naroon si Lin Fang noong nakaraang araw, sa sandaling iyon, walang tao sa sirang booth na iyon. Hindi rin dumating si Lin Fang para kunin ang kanyang mga batong dalisay. Nasaan si Lin Fang?
Sa sandaling iyon, isang galit na boses at malakas na sigaw ang kumalat sa kapaligiran. Isang silhouette ang lumilipad sa ere patungo sa auction room. Agad na tumabi ang mga tao sa karamihan para buksan ang daan. Kaagad pagkatapos, bumagsak ang silhouette na iyon sa lupa at naglabas ng nakamamatay na chi na ikinagulat ng mga tao. Nakatingin silang lahat sa entrance ng auction room. Isang maharlikang mukhang binata ang kanilang nakita na kalbot may itim na paso sa kanilang ulo. Nakakatakot ang itsura pero walang nang ahas na pagtawanan sila. Ang mga taong malapit sa kanya ay umuurong sa takot na siya ay magagalit at papatayin sila. Lin Feng, magpakita ka. Malamig na sigaw ng lalaki. Mukhang dumating si Tuljiu para sa Essence Fire. Naisip ang mga tao sa karamihan. Noong nakaraang araw, pinatay ni Lin Feng si Bing Yuan at pina-attract si Leng Yu sa isang atake ng espada. Sikat na ang pangalan niya sa Celestial River, alam ng marami kung sino siya. Si Lin Feng ay kilala sa lahat ng mga nakakabaliw na bagay na ginawa niya. Ang namumukod tanging binata ay ang kamanghamanghang bayani na nagsunog ng isang lungsod. Hindi katakataka na ganoon siya kaagresibo at agad na napatay si Bing Yuan. Bukod dito, muntik na niyang mapatay si Liu. Gayunpaman, kahit na sumikat ang kanyang pangalan, nangangahulugan din ito ng mas maraming problema. Alam ng lahat na ninakaw niya ang Beast Essence Fire. At saka, marami siyang kaaway sa Celestial River. Si Tuljiu ay isa sa kanila. Bukod dito, nagustuhan niya ang apoy ng fox na iyon. Ang nakakatakot din sa mga tao ay ang Tuljiu ay may malalim na background sa Celestial River. Hindi siya natatakot kay Lin Feng, kahit nakasama niya ang isang cultivator ng Zuan Chi layer. Sumimangot si Lan Zhao, nakita niya si Tuljiu at naisip. Lin Feng, ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Si Tuljiu ay may isang maimpluwensyang background, siya ay napakalakas at malapit na sa isang pambihirang tagumpay sa Zuan Chi layer. Sina Bing Yuan at Leng Yu ay mahina kung ihahambing. Nakuha ni Bing Yuan ang apoy ng fox, sa halip na umalis sa Celestial River, nagpa siya siyang subukang patayin si Lin Feng, sa huli, siyang namatay sa halip. Bumalik si Lan Zhao sa likod na silid ng auction. Sinabi ni Tia Yun sa mahinang boses. Zhao Zhao, hindi pa dumarating si Lin Feng para kunin ang kanyang mga purity stone. Maaari mong ihatid ang mga ito sa kanya. O, natigilan si Lan Zhao. Tulungan si Lin Feng at dalhin ang mga batong dalisay sa kanya. Sige. I have the purity stones, tingnan natin kung paano niya ako tatanggapin. Sabi ni Lan Zhao. Zhao Zhao, hindi mo maaaring labagin ang mga patakaran ng Dream Pavilion. Sabi ni Tita Yon habang umiiling at nakangiti. Huwag kang mag-alala Tita Yon, papahirapan ko lang siya. Sabi ni Lan Zhao na nag-iisip ng planong haharapin si Lin Feng. Kumikislap ang mga mata niya. Ibinigay ni Tita Yon ang mga batong dalisay kay Lan Zhao. Agad na umalis si Lan Zhao pagkatapos. Habang tinitingnan ang kanyang nawawalang silweta, ngumiti si Tita Yon at sinabi. Zhao Zhao, kailangan mo ng taong magtakda ng mga panuntunan para sa iyo, kung hindi, masyado kang masuwayan. Umalis si Lan Zhao sa auction at tinungo si Lin Feng. Nalaman din ni Tuljiu na wala si Lin Feng. Desidido siyang pumunta sa bawat sulok ng lungsod para hanapin siya. Kailangan niyang makuha ang Essence Fire ng halimaw na iyon. At saka, sa parehong oras, sa Ice and Snow Mountain Village na natatakpan ng nyebe. Isang grupong mga puting kabayo ang mabilis na tumatakbo patungo sa bundok, na iniiwan ang kanilang mga bakas ng paa sa nyebe. Parang hindi sila nakaramdam ng lamig. Ang pinakamahusay na pangunahing disipulo ng Ice and Snow Mountain Village ay pinatay sa Celestial River, iyon ay nakakagulat na balita para sa lahat sa nayon.